Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, Agosto 13, 2025. Pasada Balita. Bagyong Goryo mas lumakas pa, signal number 2 at 1, itinaas sa ilang bahagi ng bansa. Pasada Balita. 2026 National Expenditure Program natanggap na ni Pangulong Marcos Jr. Pasada Balita. Senate President Escudero dumipensa sa issue ng kaibigang kontraktor na nakakuha ng flood control project. Pasada Balita. 11.9 million na pamilyang Pilipino itinuturing ang sarili na mahirap batay sa survey. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, call center job sa bansa nanganganib na mawala. Pasada Balita. Sa balita naman sa ibang dagat, US President Donald Trump isinailalim ang Washington Police Department sa federal control. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Team Philippines Wushu athlete Carlos Bailon Jr. wagi sa World Games. Pasada Balita. Sa balita pangkalusugan, 150 dialysis center balak itayo sa bansa. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, aktres na si Rian Ramos muntik ng tumigil sa pag-aartista. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang maulang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Patuloy pang lumakas at bumilis ang bagyong Goryo habang binabagtas ang hilagang bahagi ng Philippine Sea. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, namata ng bagyo sa layong 165 kilometro hilagang silangan ng Itbayat, Batanes at kumikilos ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Taglay ng bagyong Goryo ang pinakamalakas na hanging umaabot sa 140 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 170 kilometro bawat oras. Itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Itbayat, Batanes, habang Signal number 1 naman ang nalalabing bahagi sa naturang lalawigan. Asahan ding hihilahin ng bagyo ang hanging habagat na magdudulot ng pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa. Manatili pong nakatutok sa DWIZ 882, Aliw Channel 23 at lahat po ng DWIZ digital platforms para sa pinakahuling balita tungkol sa bagyong Goryo. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, itinurn over na
ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang 2026 National Expenditure Program o NEP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagkakalaga ang proposed national budget para sa susunod na taon ng mahigit 6.7 trillion pesos o 7.4% na mas mataas kumpara sa budget ngayong taon. Nakatakdang isumite ang NEP sa Kongreso upang gawing basehan sa gagawing 2026 General Appropriations Bill. Una nang ipinaalala ni Pangulong Marcos sa mga mababatas sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na dapat ay nakaakma sa NEP ang ipapanukalang budget para sa susunod na taon upang matiyak na masusuportahan ang mga prioridad na programa ng administrasyon. Pasada Balita. Inaasahan naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dadalo si Vice President Sara Duterte sa nalalapit na pagtalakay ng 2026 national budget. Ayon kay Congressman Tino, hindi na maaaring ulitin pa ni VP Sara ang ginawa nito noong nakarang deliberasyon na minsan lang dumalo ng isa lang sa committee hearing ang panukalang pondo sa office o ng Office of the Vice President. Pinaalalahanan din ng kongresista ang natungkulin ng mga opisyal ng pamahalaan na ipaliwanag sa publiko kung paano ginastos ang pondo ng bayan sa pagtupad ng kanilang mandato. Inaasahang isusumiti na sa Kamara ngayong araw ang 6.793 trillion pesos National Expenditure Program. Pasada Balita. Samantala, itinanggi ni Senate President Francis G. Escudero ang aligasyong tinulungan niya ang kaibigang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated para makakuha ng mga kontrata sa pamahalaan, partikular ang mga flood control projects. Ayon kay Escudero, gobernador pa siya noon ng Sorsogon at hindi pa siya senador nang makuha ng nasabing kumpanya ang malalaking kontrata para sa mga naturang proyekto. Legal anya ang pagtanggap niya ng campaign contribution sa kaibigang kontratista dahil isinapubliko naman niya ito at lumabas pa noon sa mga balita. Naniniwala ang leader ng Senado na isa itong demolition job para matiyak na hindi na siya makauupo bilang Senate President sa susunod na taon sakali mang may panibagong impeachment case na ihahain laban kay Vice President Sara Duterte at itinuro din ni Escudero na nagmula ang demolition job sa Kamara. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, hinamon naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno si Senate President Francis G. Escudero na pangalanan ang sinasabing responsable sa sinasabi niyang demolition job laban sa kanya. Matatanda ang inakusahan ng Senate President na ang may pakana ng demolition job laban sa kanya ay ang mga nagsusulong ng impeachment at mga nasaktan nang hindi umusad ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Para sa kongresista, hindi magandang pakinggan ang blanket o sweeping statement na palaging ginagawa ng leader ng Senado laban sa Kamara ng walang batayan. Anya, isa sa kanyang mga kaibigan, si SP Escudero, pero hindi dapat nito idinadawit ang buong institusyon at mainam kung tukuyin ng mataas na kapulungan kung sinong mga mambabatas ang responsable sa sinasabing demolition job dahil hindi anya ito patas kung makakaladkad ang buong Kamara sa naturang issue. Yung demolition job, siguro bangitin niya kung sino specifically para magkaayos-ayos na sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. Lahat kami tinatamaan. Kaibigan ko si Senator Chis Kung pati ba ako, nadamay na naman dyan sa akusasyon na yan. Hindi, walang ganyanan. Wag natin lalahatin. Siguro banggitin niya na kung sino yun para at least magkasagutan na sila. At yan naman po ang tinig ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Pasada Balita.
Your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitaan, kabalitaktakan. Nung marinig ko yung pahayag ni Senate President Chis Escudero, parang ano ba? Ano ba ang dating? Makakawawa na naman ba ang salitang politika sa isyong ito? Kasi laging ganun eh. Pagka may isang partikular na opisyal ng pamahalaan ang nadidiin or nasasangkot sa isang Sasabihin bagay, ay mukhang pinopolitika. Yan. Di ba? Ang sa akin lang wala pong masamang magkaroon ka ng... Unang-una, walang masamang maging kontratista. Linawin natin Kasi kasama sa cycle yan eh. Yes. Kasama sa cycle sa pamahalaan yan eh. Kung Talagang wala din walang naman kasing kontratista, walang mga project, walang mga infrastructure. Oo, sino na yan. gagawa? Di ba? Wala rin namang masamang maging kaibigan mo ang mga ito. At lalong higit, walang masamang tumulong. Kaya lang, ang malaking katanong, isa pa pala, on the way dito, nung nababasa ko yung mga anong yan, nung nag-a-update ako isa pang pumasok sa isip ko wala pong masamang maging mayaman at wala rin pong masamang kung meron kang hangaring maging mayaman. Kasi mag-survey ka, simula dito sa opisinang ito, hanggang dyan sa may kanto, mag-survey kaya, wala namang sasabi sa yung Pilipino na gustong mahirap Wala. Di ba? Kahit naman sinong nationality, kahit sinong tao for that matter, wala namang may gustong maging mahirap. Kaya lang, ang usapin dito, paano ka ba yumaman? Ano bang ginagawa mo para magpakayaman? Ha? Sino ba itong mga kaibigan mo? Di ba? At ano bang ginagawa nitong mga kaibigan mo? Yun lang naman ang question dun Kung walang illegal, kung walang anomalya, anong masama? Di ba? Ay, inamin na rin lang naman niya Matagal ko nang kakilala yan, matagal ko nang kaibigan yan, at umamin din siya na deklarado yung pagbigay sa kanya ng tulong para sa kanyang kandidatura. Nung Contribution. kontraktor. Ang tanong naman dyan sa tunay na kaibigan, maaring walang hinging kapalit. Di ba? Pero kung yung laki ng halaga na itinulong sa'yo, sige nga, itanong nga natin sa pinaka-ordinaryong mamamayan kung wala bang kapalit yan. Di ba? Kano yung pinag-uusapan? 300 million. Yung ano ba, yung contribution? Yung Contribution, sa, 30M. 30M. Yung kabuang kontrata is 5.1 billion. Something, gano'n. Yun lang naman kasimpleng katanungan di ba? Huwag na lang ialis natin si Senate President Escudero. Ha? Sa lahat. Di ba? Kung ikay tinulungan ng malaking halaga ang pinag-uusapan, milyon ang pinag-uusapan ng iyong kaibigan, wala bang kapalit? Wala bang kapalit? Siyempre, dapat Kung pareho tayong ordinaryo, give baka and sakali. take. Give and take yan. Oo, hindi. Ang pag-usapan natin, kung tayong dalawa, Kuyang Drew, milyonaryo ka, nang hiram ako sa iyo ng utang, tatanawin kong utang na loob yan, bukod sa babayaran kita. Diba? Depende pa sa pag-uusap natin. Kung may Ordinaryo lang tayo Kung may interest pa. Ordinaryo lang tayo pinag-usapan natin nasa pwesto sa pamahalaan. Yes. Mataas na pwesto sa pamahalaan. O sino ba nilalapitan ng mga kontraktor? Di ba? Government official din. 1 plus 1 equals 2 lang naman Common Di ba? sense. Ngayon, kung sinasabi mong malinis, di malinis. Alam mo naman na may kasabihan na Diba? in English, Kuyang John, mga kababayan po natin, if you want to be successful, it's not what you know. It's who you know. Di ba? Ganun din naman sa pag-a-apply ng simpleng trabaho Di ba? Sabihin na natin. Sige, sabihin na natin. For the sake of argument, ika nga. English yun, kuya nga. May namumuliti ka. Ito na. Demolition job. Ba't mo ngayon hindi tukuyin kung sino? Ba't mo nilalahat? Kahit isang pangalan lang, siguro di ba? pwede na. Di ba? Kung talagang demolition, kung may pinangahawakan kang ebidensya na magsusupport dun sa yung sinasabing demolition job, ba't di mo banggitin? Di ba? Ito na nga yung hamon kaibigan mo to Kaibigan mo to humahamon sa'yo. Si Congressman Puno. Senate President Francis Escudero. Si dating secretary ba? DILG secretary. DILG. At ngayon House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Hinahamon ka. Banggitin mo kung sino. Name names. Di ba? Kasi unfair. Spill the beans! Di ba? Unfair. Halimbawa, si Johnny Bañez, binakbakan si ganito. Lahat ba ng taga-DWIZ babanggitin mong salbahe or kaaway mo? Hindi. Dapat maging specific ka. Di ba? Demolition job. Sabihin mo kung sino. Para malaman ng taong bayan kung sino yung quote-unquote sumisira sa pangalan mo. At saka ba't natin ididikit sa impeachment? May nagsabi ba?
Di ba? Ngayon, eto pa isang kasabihan, ha? Ang malaking isda, sa bibig mismo nahuhuli yan. Di ba? Kung ano po yung iniisip nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Dahil pinapasok lang namin dito yung mga nangyayari at kaugnay na kasabihan sa tunay na buhay. O, di ba? Isa pa, survey! Wisdom yun. Ha? Wisdom. Ano sa Tagalog yun? Karunungan. Karunungan? Ang lalim, ano yung nalmasal mo? Tinapa. Di ba? Nga, ganun lang kasimple, di ba? Di porke politiko po kayo, or opisyal ng pamahalang kayo, lahat ng issue sa inyo, politika. Napaka-babaw na ano na yan eh. Di ba? siguro, Scapegoat, di ba? Sabihin natin sa mga mababa, nag-iisip din naman po ang mga taong bayan. Correct. Ganun Hindi lang naman po yun. yun. Hindi lang yun. Pinasok mo yung politika eh. Mhm. Di ba? Ginusto mo eh. Mhm. O di panindigan mo. Mhm. Masarap lang ba maging politiko pag may achievement kayo? Hindi. Dapat pagka nababatikos kayo, tumayo kayo sa tama niyong tayuan at sabihin niyo kung ano yung nararapat niyo sabihin. Natural na magtatanong ang Diba? taong bayan, alam, magtanga-tangahan ng mga taong Bilyong bayan. piso diba? pinag-uusapan dyan ha, mga kababayan ha. At lagi niyong tatandaan, hindi nila pera yan. Mhm. Pera ho natin yan. Anong araw ngayon? Miyerkules? Miyerkules. Galit na ako. Baklaran niya yun. At saka tama. 6:18 pa lang. Oo nga. Galit na ako. Kalma ka na lang. Eh, pera kasi natin yan eh. Oo nga naman. Di ba? Tapos sasabihin nila, politika demolition job. Sir, wala pa akong bigotit balbas, nasa politika ka na. Yan pa rin ba ang babanggitin mo? Ay, sinong politiko? Sabihin na natin. General. Di ba? O ngayon sinasabi nyo, bakit kami lang ang tinitignan dito? Bakit lang ang VP ang pinag-uusapan sa anomalya? Again and again, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Kung alam po ninyong merong anomalya sa pinakamataas na posisyon ng pamahalaan at impeachable, edi kasuhan nyo. Tama. Pasada Balita! Balita. Oh, eto na nga. Oh, kalma ka na. Uwi na ako? Sa iba pang tampok na balita, sumampa na sa halos 12 milyon ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap. Ayan na. Sa isinagawang survey ng Okta Research, mula Hulyo 12 hanggang 17, tumaas ng 45% mula sa 43% noong Abril. Ang bilang ng mga taong ikinokonsidera ang kanilang sarili bilang mga purita, mga poor. 16% lamang ng survey respondents ang nagsabing hindi sila mahirap, habang 19% naman ang undecided. Sabi ng Okta na ang tatlong puntos na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong ikinokonsiderang mahirap ay katumbas ng 800,000 pamilya. Pasada Balita. Buhay natin eh, hindi lamang mga Pilipino sa buong mundo. May mga aspeto talaga na napakahirap. Pasada Balita. Napakahirap magsalita pagka maingay. Apektado ka, engineer? Ito lang isang bagay lang isusundot ko. May mga aspeto sa buhay talaga na masasabi mo na lubhang napakahirap ang maging mahirap. Di ba? The best niya, huwag niyo isiping mahirap kayo. Eh kung kumakalamang sigmura mo. Di ba? Kasi kung lagi mo isiping mahirap ka, mahirap talaga. Talaga. Diba? Kaya dapat magsumikap. Yeah. Alam mo, John, ganito yan eh. Naalala ko tuloy si Magsumikap Donya. ka. Si Donya ano yun? Donya Buding. Hindi. Si Donya Si Buding. Delia Tayatayan yun Delia eh. Tayatayan. Yan na ni John, sa John and Marcia. Samantala, sa kaugnay na balita, mula sa Business Mirror, ang pagbilis ng income growth ng mga pinakamahihirap na Pilipino ang isang indikasyon na gumagana ang programa ng pamahalaan patungo sa inclusive growth. Parang gusto kong intindihin maigi ito Ito ayon kay Economy Secretary Arsenio Balisacan ay matapos maitala ng Philippine Statistics Authority ng 23.5% na income growth ang mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa mula 2021 hanggang 2023, isang malaking pagbabago anya mula sa 2.2% na naitala noong 2018 hanggang 2021. Naitala rin sa PSA survey ang paglago ng mga mayayaman at middle class na pamilya sa kaparehong panahon. Ayon pa sa kalihim, sinasalamin ng nasabing datos ang umaayos at tumatatag na ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mga tensyon at issue na kinakaharap ng buong mundo. Pasada Balita.
Yung pagdami ng mahihirap, Mhm. sumasalamin sa gumaganang programa ng pamahalaan patungo sa inclusive growth. Hmm? Paano yun? What is inclusive growth, Yun nga ang unang Mr. tanong ko eh. Secretary? Diba? Kung sumasalamin ang pagdami Is ng... it only on paper or is Uh-huh. it reality? Oo. Tumatak lang sa isip ko rito sa binasa kong script na ito. Mhm. Naitala rin sa PSA survey ang paglago ng mga Mhm. mayayaman Dumami? at middle class na pamilya sa kaparehong panahon. Laglag na naman dito yung mahihirap. Mhm. Di ba? Mhm. And what is inclusive growth nga? Mr. Secretary. Malay mo, baka minsan Sige. ano natin, schedule natin, Secretary. Balik po alright. tayo sa mga flood control projects. Sa patuloy po na pagbaha ng pera na bumabara po sa mga flood control, matindi ito iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatili ang kanyang tiwala kay Public Works and Highways Secretary Manuel Manny Bonoan sa kabila ng mga reklamo at sinasabing anomalya sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro, kumpiyansa pa rin si Pangulong Marcos sa kakayahan at pamumuno ng kalihim sa harap ng mga reklamo sa mga pumalpak na proyekto kontra baha. Tiniyak naman ni Yussi Castro na papangalanan ng Pangulo ang mga pinangalanan na actually yung mga kontraktor at yung mga opisyal, yung susunod ho, yung mga opisyal na mapapatunayang nagpabaya sa mga proyekto at nagsamantala sa pondo ng bayan kapag natapos na ang investigasyon. Nilinaw din ng palasyo na ang sa publiko ng listahan ay para magsilbing batayan ng mga mamamayan kung gaano karami ang flood control projects ng gobyerno at alin sa mga ito ang dapat sitahin o busisiin. Sa ngayon, ay nangangalapaan nila ng datos kung gaano karaming sumbong na ang natanggap sa inilunsad na online portal na Sumbong sa Pangulo at nanawagan sa publiko na tiyaking may basehan ang mga ipapasa o mga isusumiting reklamo at huwag gamitin sa kalokohan ng bagong sistema. Pasada Balita. Nanindigan naman si Public Works and Highway Secretary Manuel Manny Bonoan na walang halong politika ang proseso ng bidding sa mga proyekto ng pamahalaan. Sinabi ito ng kalihim matapos lumabas ang balita na isa sa mga pinangalan ng kontraktor mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang campaign contributor ni Senate President Francis Chis Escudero. Sinabi pa ng kalihim na hindi niya alam ang issue tungkol naman sa Senate President. Kabilang ang Centerway Construction sa 15 kontraktor sa may hawak ng flood control project sa bansa at napapabalitang nag-donate ng 30 milyong piso para sa kampanya ni Senate President Escudero noong 2022. Pasada Balita. Yung 2022, anong tinakbuhan niya, no? Senator na, di ba? Senador na. Ba't ano yung sinasabi niyang nag-contribute nung siya'y gobernador pa lang? 2019 to 2020, isang term lang pala si Senator. Nag-governor. Governor. Senator ulit siya. 2022. So yung 2022, kung saan sinasabing nagbigay ng campaign donation yung may-ari ng Centerway Construction, kung 2022 to, Senate na to. Senator na to. Di ba? Contribution for senatorial. Senatorial na. Kasi 2022 eh. Yan yung sinasabi niya. Na gobernador pa siya. Gobernador siya nung ano na yun. Gobernador siya nung nakilala niya marahil. Oo. Pero yung contribution, pang senador. Hindi pang gobernador. Di ba? Kasi kailangan mo ba ng 30 million kung gubernatorial candidate yan? Parang hindi naman yata. Pag senatorial. Di ba? Tayo naman yung nagtatanong lang. Nagtatanong lang kami Senate President Escudero isa pa. Say cheese. Morning. Senate President! Sinech? Senate President. Winner Sinech. Catino. Oras muna sa udyat. 26 at kalahati minuto na po makalipas sa ika-6 ng umaga. May bata Yan, Spanish Baby dress lang sardines yan. ba yan? Hindi po. Ordinary sardines lang po yan. Ibet, Ordinary sardines lang. inasa nyo po ba o direct from the can ang inyong sardinas? May kalamansi, siyempre. Ayan po direct from the can. Yung, Aman si Toyo lang. Saan? Kalamansi. opo, yun lang, sapat na. Kahit nga walang kalamansi toyo, okay na eh. Wala namang problema. Walang kalamansi. Okay. Pero,
23 lang yan, bababa ang sardinas eh. So, 53 ang almusal. Ang tanghalian, John tsaka Drew, ito tumatalon-talon pa ng biling ko, pinokpo ko pa sa ulo to. Pesang dalag. Ay, Uy! Pesa. Na-miss ko yan, di ba, pesang John? dalag. Pesang dalag. Lalo na kung Hindi mataba yan yung galing sa dala. ano, ah. Dalag, oo. Dalag. Ayan. Dalag, Siyempre, papalag-palag. Dalag. Sino yung Yan, pinukpok mo syempre. sa ulo? Yung pumalag. Yung dalag. Yung dalag. Ayun, yung bigas ko, John, tsaka Drew, 40 pesos. Ah. Yung dalag, naku, dalawang malaki. Tumatalon-talon pa sa harapan ko, tumalon pa nga, pinulot pa nga namin, hirap bitbitin sa ulo. 300 pesos yung dalag na yan. 300? Hanggang gabi yan. Yeah, Dalag. 300, di Ang ba? mahal na rin. Wala man ng dalag. Correct. Eh, masarap sariwa, tumatalon. Hindi Sa galing norte, ano yan, ha? hinuhuli lang yan. Yung tataba pa eh. So, di ba? Saan galing? Saan galing? Sa norte nga! Ate, May kasamang hito. pag bumaha. O, di ba? Yung hito, naniniwala ako dyan, nakakakita ko niya sa Sangandaan Sen eh. O, Yung hindi. hito, totoo yun. No, norte lang Yung naman ang dalawa. binanggit ko, Aling Bet. Wala namang kasunod. Ikaw naman, no? Inunahan mo na naman ako. Anyways, Ayun. Alright. Yung dalag, John, tsaka Drew, dalawang malaki yan, tumatalon-talon pa. sarap dyan yung may itlog din eh, di ba? Itlog ng dalag kasama Meron. sa pesa. Pwede, masarap. Meron. May kasamang itlog. Yun. Para yan, maganda. Yan, kinakaskas yan sa buhangin eh. Para para mawala Yung lansa. itlog? No, yung ulo. Linawin mo. Pag nakikita ko si Senate President Winner at ulo at saka itlog ang pinag-uusapan, iba po mapapasok sa isip ko eh. Boom! Ayun. Poink! So, yung dalag, toinks. Yung toinks. Yung altanghat, kay John yan. Yung toinks, akin yan. Right. Ayan, yung dalag po, yung 300, di ba? Siyempre, ipepesa ko yan. Kailangan ng bawang, sibuyas, at saka luya. 25 Aha. pesos. Yung Pechay. pechay, Di mawala. hindi na 30 pesos, 25 na lang. Very good. Baba ng 5 piso. Yan. Ang mantika, 30. Siyempre, porket dalawa yan, yung isang dalag na malaki, hiniwa ko sa 5 yan para magkasya tigi-tigisa, pang sabaw. At magtitira ako ng sabaw niyan para sa gabi dahil yung isang dalag, ipipirito ko yan sa usawang kamatis. O, di ba, bongga. Eh, masarap Pero, na sausawan niyang pesa na yan eh. Kalamansi, bagoong, tsaka sili. Pwede, O kaya toyo, tsaka Toyo, sili. pwede. Ay! Yun, Kamatis. bagay ala. bagoong. Kamatis, alam ko pwede. Kamatis. Hindi, Yun, sa bagay pesa. bagoong. Pesa. Hindi pwede sa atin yan. Ang sarap. Bagay bagoong. Pwede na yung kalamansi tsaka toyo. Yan. Kahit kamatis lang, o patis lang, o Pwede rin. sukat patis, pwede yan. Pasok pa rin sa budget eh. Talaga namang ang Ano? inay mo talaga eh. 493. Oo, pwede. Shit pa eh. May 7 Hindi, pa. 7 pa. Kailangan hatakin. Eh kung kasya lang, bibili pa ako na repolyo para sa pesa. Okay na yan, pechay. Ayos. Pwede na yan. Yes, sabaw Sarap. naman. Yes. Para sa ang tanghal. Aling Bet, sandali. Aling Bet. Sandali Yes, lang. John. Agosto na po ngayon. Hindi pa rin Opo. namin natitikman lahat ng niluluto mo eh. Ano ba yan? Alam niyo, napunta sa baha lahat yung ipanluluto ko eh. Aha. Pero babawi tayo. So, Malapit hanggang na- pangako na lang, tsaka na yung tupad. Gusto niya pang tuparin eh. Kaya naman eh. Pinangkuhan na nga eh. Huwag niyo na hayaan tuparin ko pa. Okay. Hayaan niyo na lang ako. Malapit na December. Huwag kayong mag-alala. Uy, talagang nangako pa ng December ha. Nakakalayo. Sige, Oo. sige, Aling Bet. Sige Bago lang. mag-December, Bobuelo lang ang inay niyo. Iba akong mga ako. Ina ko rin. Ina niyo lahat. Okay. Para sa Altanga Pasada Balita, Metro Patrol, palagi ko ng DWIC, Beth Thompson. Nagbabalita ng tama at syempre, nagbabudget ng tama. Thank you, guys! Ingat! Pasada Balita. At sa pagkakataon ito mula sa palengke, abay lumabas pa rin tayo ng himpilan para sa pag-uulat ng mga kasamang Radyo Patrol. Disbarment case laban kay dating ES Vic Rodriguez, sinasabing hindi dahil sa politika. Anong dahilan? Detalye mo Patrol 24, June Samson. Walang halong pamumulitika. Ito ang iginiit ng isang law student na naghain ng disbarment case laban kay Attorney Vic Rodriguez na dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dumulog sa Korte Suprema si Jason Binay Suarez upang hilingin na madisbar o tanggalan ng lisensya bilang abogado si Rodriguez.
Sinabi ni Suarez na nilabag umano ni Rodriguez ang tungkulin ng isang abogado nang isiwalat nito sa kanyang librong Kingmaker, The Hard Copy, ang ilang confidential na usapin mula sa kampanya ni PBBM noong 2022 at sa unang ilang buwan ng kanyang administrasyon. Totoo man o hindi anya ang mga isinuwalat ay malinaw umano na may kinalaman ito sa pansariling interes at ambisyong politikal, kaya maituturing din anya itong paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability na nagbabawal sa mga abogado na ibunyag ang lihim ng kanilang kliyente. Sinabi ni Suarez na ang ganitong gawain ay hindi lang nakakasira sa tiwala ng kliyente dahil posible din umanong mawala ang tiwala ng publiko sa propesyon ng abogasya, lalo na anya kung ang impormasyon ay nanggaling pa mismo sa taong malapit sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Patrol 24. Kuya Jun! Samson. Kuya, Yun, iulit nga yung Kuya, buong pangalan ng Kuya. abogado. Anong buong pangalan? si Jason Binay Suarez. Binay? Pamangking buo ni dating Makati Mayor Jejo Marbinay. Dating Alright. Vice President. Alright. Okay, alright. Dating Vice President din. Oh. Okay, So thank ayan, you. ang pinakauling update, hindi raw pamumulitika yung kanyang isinampang disbarment case laban dito kay Attorney Vic Rodriguez. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. So, malinaw na kumbaga kasi parang yung Confidentiality. clause ng abogado at saka kliyente mukhang doon ang binabanggit. Kaya lang kasi Nalabag daw. tawag dito, matunog kasi yung middle name eh. Kaya parang hindi mo maiwasan na maidikit sa politika. Attorney Jason Binay tapos Suarez. Pamangkin. Okay. Dating Pamangkin ni dating Vice President Jojo Binay. Ano kaya ng dating Congressman Suarez ito? At saka yung kasalukuyang Congressman Suarez ng Quezon. Oo. Di ba? Anyway. Malalaman ho natin sa mga susunod pang mga araw. Correct. Samantala, pagtaas ng kaso ng leptospirosis, pinaiimbestigahan sa Senado. Patrol 19, Celia Ortega Bueno sa detalye. Matapos na mabahala sa tumataas na kaso ng leptospirosis, isinusulong ni Senator Camille Villar na imbestigahan ng Senado ang pagtugon ng Department of Health at iba pang ahensya sa tumataas na kaso ng leptospirosis. Sa Senate resolution ay inihain ni Senator Villar na matukoy ng Senadora ang mga paraang isinagawa ng DOH at iba pang ahensya upang mapababa ang kaso ng pagkamatay dahil sa naturang sakit. Target din ng investigasyon na makabuo ng mga hakbangin upang mapalakas ang prevention and control laban sa leptospirosis. Sinabi ni Villar na ang leptospirosis ay may tuturing na public health concern na nakaapekto sa productive age group at mga nakatira sa flood-prone areas. Binigyan din ng Senadora ang pangailangan ng pagpalakasin ang laban sa leptospirosis, malimitahan ang casualties, maipakalat ang tamang impormasyon at matiyak ang nararapat na treatment. Sa impormasyon ng DOH, kabuang 2,396 ang kaso ng leptospirosis mula June 8 hanggang August 7 kung saan karamihan ay naitala sa Metro Manila. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, ceremonial presentation ng nilagdaang Government Optimization Act, sinaksihan mismo ni Pangulong Marcos. Tayo mula kay Patrol 13, Gilbert Verdes. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial presentation ng nilagdaang Government Optimization Act o yung RA number 12231. Nabatid na layo ng batas na ito na gawing mas epesyente at mas responsive ang pagbibigay ng serbisyo ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Sa pamagitan ng batas na ito, binibigyang kapangyarihan si Pangulong Marcos na i-reorganize ang executive branch sa pamagitan ng consolidation, pagpapatibay at pag-aalis ng mga ahensya na nauulit o pareho ang ginagawa. Sa pamagitan ng pag-streamline ng government operations, may iaangat daw ang delivery ng public services, gayon din
ang efficiency, transparency at accountability. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa bilang may todong as DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Antabayan niyo po ang magandang mensahe naman magmumula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangan. Sa oras na alas 7 na ng umaga, narito po yung A Code to Live and Share. God has a purpose for our trials, a reason for our struggles, and a gift for our faithfulness. Don't give up. A breakthrough is coming. This is a beautiful mantra that we must keep on saying and keep on believing. God is faithful. Thank God. Thank God. Thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang napakasimpleng A Code to Live and Share pero napakalalim at makahulugan mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Wednesday, August 13, 2025. Pasada Balita. Signal number 2 at 1 itinaas sa ilang bahagi ng Batanes bunsod ng Bagyong Goryo. Pasada Balita. 2026 National Expenditure Program isinumite na ng DBM kay Pangulong Marcos. Pasada Balita. Pagkakaugnay ni Senate President Escudero sa isang kontraktor sa Bicol, tinawag niyang demolition job. Pasada Balita. Bilang ng pamilyang Pilipinong itinuturing ang sarili na mahirap, sumampa na sa halos 12 milyon ayon sa survey. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, call center jobs sa bansa nanganganib na mawala. Pasada Balita. Dito naman sa ibayong dagat, Washington Police Department isinailalim na ni US President Trump sa federal control. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Team Philippines Wushu athlete Carlos Bailon Jr. wagi sa World Games. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, 150 dialysis centers balak itayo sa bansa. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, paboritong aktres ni Senate President Uwener Contejeno na si Rian Ramos, muntik nang tumigil sa pagtatartits. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. At sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, inirekomenda ni Bacolod City Representative Albi Benitez sa pamahalaan ang pansamantalang pag-blacklist sa mga kontraktor na may history o record nang hindi natapos, malaampaw o substandard at naantalang flood control projects. Ayon sa kongresista, habang nagsasagawa ng malalimang investigasyon sa mga flood control project na bigong makatugon sa malawakang pagbaha tuwing may malakas sa pag-ulan o mga bagyo sa bansa. O binanggit ito ng kongresista habang nagsasagawa. Iginit pa ng mamabatas ang kahalagahan na matiyak ng bawat piso sa flood mitigation budget ay nakalaan sa mga proyektong nagbibigay proteksyon sa buhay, ari-arian at hindi napupunta sa bulsa lamang ng mga mismong tiwaling opisyal ng pamahalaan. Hindi rin anya dapat hayaan ang mga kontraktor na pagkakitaan ang pagdurusa ng mga Pilipino. Pasada Balita. Aminado naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na malaking hamon sa pamahalaan na mapanagot ang mga kontraktor na sangkot sa katiwalian o irregularidad sa flood control projects dahil sa kakulangan ng detalye. Ayon kay Congressman Tino, mahalagang mayroong managot dahil hindi sapat na isiniwalat lamang ng Pangulo kung sino-sino ang mga kontraktor na binibigyan na o inaawardan ng bilyong-bilyong pisong halaga ng proyekto. Binigyang din ang mambabatas na mahalaga ring matalakay kung paano popondohan
o ang DPWH sa susunod na taon. Nabatid na kamakailan lamang ay binunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 15 contractors na sinasabing nakakuha ng 100 o nasa 100 bilyong pisong halaga ng flood control projects mula sa kabuang 545 billion pesos na proyekto ng pamahalaan. Pasada Balita. Promesbak ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang pagbiyahe sa ibang bansa bunsod ng frustration ng mga Pilipino abroad sa kalagayan ng Pilipinas. Sa press briefing sa Palasyo, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na habang nananatili sa Pilipinas ang Pangulo upang ayusin ang mga problema at labanan ang mga anomalya at korupsyon, ang Vice Presidente naman madalas lumabas ng bansa para sa personal travels. Ayon kay Undersecretary Castro, hindi solusyon sa mga problema ng bansa ang madalas na pagbiyahe. At wala rin sa konstitusyon na tungkulin ng pangalawang Pangulo na magtungo sa ibang bansa upang batikusin ng Pangulo at manghikayat ng publiko na patalsikin ito sa pwesto. Dagdag pa ni Jose Castro, kung sakaling matanggal ang Pangulo, ang pangunahing makikinabang dito, walang dilit iba kundi ang Vice Presidente. Iginit din ito na ang personal na biyahe, karaniwang may kaakibat na personal na layunin. Pasada Balita. Pinuna rin ng palasyo ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa nitong ipaliwanag sa tamang forum ang paggamit ng kanyang confidential funds. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, dapat noon pa lamang ay naipaliwanag na ito sa Commission on Audit nang maglabas ito ng Audit Observation Memorandum at bago pa man umabot sa Notice of Disallowance. Kung malinaw lamang anya ang paliwanag ng pangalawang Pangulo, lalo na ng kanyang mga tauhan, hindi na sana anya ito umabot sa impeachment proceedings. Nabatid na nakasaad sa Article 2 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara ang sinasabing irregularidad sa paggastos sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong pinamumunuan pa niya ito. Pasada Balita. Inaasahan na ni VP Sara na babawasan ng Kongreso ang 903 million pesos na panukalang budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Tulad na nangyari noong nakaraang taon, ang ibaba ito mula 2 billion pesos tungong 733 million pesos dahil sa issue ng confidential funds. Ayon sa OVP, wala silang hihilinging confidential funds sa susunod na taon. Pwede naman pala. Itinanggi rin ng pangalawang Pangulo ang aligasyong habitual absence at hinamon ng mga mambabatas na ilabas ang sarili nilang travel record. Git niya, bahagi ng kanyang biyahe ang pagtugon sa hinaing ng mga Pilipino sa abroad at pagbisita sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Tiniyak din ng pangalawang Pangulo na handa siyang ipaliwanag ang paggamit ng pondo ng OVP sa tamang forum. Pasada Balita. Iginit naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang kahalagahan ng pagtatakda ng specific period o panahon para sa salitang forthwith sa usapin ng impeachment. Kasunod dito ng kanyang privilege speech para magsagawa ng masusing pagsusuri at itama ang mga malalabong probisyon ng saligang batas. Sa pulong balitaan, sinabi ng mambabatas na mas makabubuti kung itatama o i-update ang 1987 Constitution kabilang ang ibig sabihin ng salitang forthwith sa impeachment proceedings. Sa pamamagitan anya ng Constitutional Convention o CONCON, maisa sa katuparan ng kinakailangang legislative reforms. Binigyang diin din ng kongresista na dapat mayroong safeguards para matiyak na wala ng ibang pag-uusapan maliban dito sa kabila ng mga agam-agam ng karamihan pagdating sa usapin ng charter change. Ano sa mga proseso ng hudikatura, no? Kadalasan may mga specific na period, no, na sinasabi. Magpa-file ka ng kaso, you have to answer within 7 days, 10 days of the filing. Normally nakalagay kung ilang araw, no? Yung forthwith kasi walang araw 'yun eh, no? So dapat siguro sa mga
mga provisions ng ating saligang batas relative to impeachment sa mga darating na panahon, ilagay na natin yung mga period. Yan po ang tinig ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitaan, nasa kabilang linya po ang isa sa mga fellow ng Octa Research at isa po siyang professor sa University of the Philippines. Sa katauhan po ni Professor Guido David. Professor David, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ 882, Aliw Channel 23. Good morning po, Prof. Kumusta na po? Yes, good morning. Good to hear from you again, John and Drew. Right. And also mga viewers and listeners natin. Po. Long time no here, Prof. David. Huli yata tayo nagkausap, pandemya pa, no? Hindi ako nagkakamali. Anyway. Baka. Alright. Unang katanungan, kasi naging matunog itong mga survey Sunod-sunod yung survey. nung bago mag-eleksyon. Oo. Di ba? Parang naging buo nga sa kaisipan ng mga mamayan yung katagang survey says. So, ngayon lamang kita matatanong, Professor David, sorry with your indulgence. Ano nga ba? Laging malaki nga ba ang papel ng mga survey na ito sa nakaraang midterm elections at ngayon, controversial, Impeachment. sa impeachment? Go ahead po, Prof. Well, yung surveys naman always serve a function. Ginagawa talaga yan kahit sa mga ibang bansa pagparating ng elections. Kasi minsan yung mga tao gusto nilang malaman lang, makatugon lang kung ano yung nangyayari, anong status. So, release natin yan. So, pero yung role naman ng surveys, hindi lang naman for elections. Pero pati rin for yung state ng nation, ganon. Like ito, gumagawa kami ng survey about food poverty, about self-rated poverty pala, and food poverty and hunger. So, may mga ganyang para mabigyan din ng guidance, hindi lang for public service, pero mabigyan ng guidance yung ating government officials, yung ating administration about the state of the country, the state of the economy, state of ayun nga, yung mga tao. Kumaga ito yung paraan para makarinig tayo sa opinion ng mga kababayan natin. Kasi usually hindi naman natin naririnig yan. Minsan siguro may mga callers tayo, pero anecdotal lang yan. And meron nga silang tinatawag na silent majority. So usually hindi naman sila nagsasalita. Pero pag nasa survey natin, naririnig natin yung panig nila. So sa nakaraan na elections, ano naman yan? Parang marami akong nabalita mga survey companies naglalabas ng mga yung mga senatorial preferences. Kaya nga, to a certain point, lumabas yung COMELEC at sabing, gusto natin makilala yung mga survey companies. So, pinaregister namin nila ang mga survey firms. Kabilang na yung Octa Research yan. Nagkaroon pa nga ng meeting with COMELEC at that time. So, ano naman yan? Wala namang problema yun. Maayos naman. Gusto lang nilang kilalanin. At para ma-secure kung sino yung mga talagang legitimate na survey companies. Kasi minsan may mga naglalabas or may mga parang kabuti. Na-victimize kami. May naglalabas sa mga fake survey na Prof. Octa Research pero hindi kami naggumawa nun. Prof. David, pagka halimbawa kagaya niyan, mag-election, tsaka yung may mga malalaking issue, parang mga kabuting nagsusulputan ng survey group At dumating din sa punto na sinasabing mukhang nagiging instrumento kayo para sa mind conditioning ng mamamayan. Can you react on that, Prof. David? Well, actually, noong nakaraan na elections, napakita nga na hindi nga mind conditioning kasi sabi nga nila, bakit malayo yung results sa survey doon sa lumabas na election. So parang hindi naman nakita na, most survey companies hindi naman nakita na, nakita nila siguro na pwedeng pumasok si Senator Bamakino pero sa ibang survey companies hindi pumasok si Senator Marcoleta doon sa top 12 or especially si Senator Kiko Pangilinan. So naiba yung results doon sa mga surveys. That actually proves na hindi siya mind conditioning kasi kung mind conditioning, kung ano yung lumabas sa survey, dapat yun yung lumabas na naging results. Pero at the same time,
bumaliktad naman. I mean, sinasabi naman nila, oh, hindi reliable yung surveys kasi iba yung results. So, hindi naman predictive din naman yung surveys. Wala namang claim na, ay, ito yung lalabas sa elections. We always Walang make the 100% disclaimer na, ganon. walang 100%. And even that, lahat ng pumasok sa top 12 ay within the margin of error sa survey namin. So, pasok sila sa margin of error kahit hindi sila pasok sa top 12. Ibig sabihin, we estimated na may statistical probability na makakapasok si Senator Marcoleta, si Senator Kiko Pangilinan, and even si Senator Bam ay pasok naman sa survey ng Okta Research. Hindi lang nasa number 2 spot. So, ano naman, may value naman siya in terms of, kung ma-estimate kung sino yung pwedeng manalo. And yung mga sinabi naman namin na mukhang hindi mananalo, ay hindi naman talaga nanalo. And yung may mga statistical chance na manalo, ay sila yung mga nakapasok sa top 12. So, pero ito, more than that naman yung function ng surveys. And tulad nga nito, we're estimating poverty and hunger. So, although naglalabas yung Philippine Statistics Authority ng ng kanilang statistics about poverty, pero sa kanila more of a formula, parang okay, kung ganiting kinikita mo, hindi ka dapat in poverty. Pero sa amin, self-rated siya. So parang opinion ng tao kung sa tingin nila sila ay Mahirap. nasa poverty 11.9 situation. million ang nagsabi na Mahirap sila. tinuturing nila ang kanilang sarili bilang mahirap. Kasama ka ba doon? Di man ako tinanong ni Professor Guido Speaking, Prof. David, paano ito, lagi yung nasa dulo, isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula Hulyo hanggang ganitong petsa. Paano at saan po ninyo isinasagawa ito, Professor David? This is face-to-face lagi yung survey ng Okta Research. 1,200 respondents face-to-face, pero kalat siya. May 300 sa Metro Manila, 300 sa Balance of Luzon, 300 Visayas, 300 Mindanao. And then randomly selected sila. Yun nga, nagpupunta sa households, yung mga surveyors namin. So, doon tinanong, yun nga, July 12 to 17, kung yung mga tanong. And actually, maraming katanungan yan . So, may mga iba na ilabas na namin, trust and performance. Nagtanong rin kami about sa AFP, trust and performance. And ito nga, about satisfaction poverty rating, naman. ganun. Yes. So, and then, iba-ibang demographics. Male, female, socio-economic classes na iba-iba. So, dito, magtataka tayo na hindi lahat na nasa ABC ay sinasabing hindi sila mahirap. So, may 9% sa ABC na sabi na mahirap sila. Kasi pwede din naman yan na okay naman kinikita nila, pero what if malaking household nila or marami silang bayarin? It can still happen, but it can still feel poor. And meron naman din sa E na nagsabing not poor sila. So kahit nasa socio-economic class E, baka wala silang dependents or wala silang support, ay yung tao na yan. David, ang ikinatatampo lamang po naming dalawa ni Kuyang Drew, sama ko na si Kuyang Drew kasi nagkabigodit balbas ako, hindi pa yata ako nasama sa survey. Kami nagtanong Hindi pa kami naitanong. So, hindi namin kino-question, saan sinagawa ang survey? At sino mga kinausap? At papaano? Sorry to say. So, pero ikaw, napaliwanag mo na. So, biglaan ba, planado or systematic or papaano ang diskarte nyo sa pagsasagawa ng survey, Professor David? It's systematic. Matagal nga yung survey. That's why it costs money to survey. So, about isang respondent. Kasi kunyari, pupunta sa isang subdivision. So, randomly selected yung households sa subdivision na yun. And within the house, randomly selected yung mga pwedeng mag-respond doon. And mahirap talaga mapili dito. So, ako rin, or yung any of my household, hindi pa na-survey sa any survey, not just this one. Yung mga nasa ABC, medyo sometimes may challenges to survey din talaga. Pero hindi naman ibig sabihin affected yung statistical. Pero karamihan lower group
Sa lower group po ang mga nasa survey. Yes, probably mga nasa 70% ay nasa socio-economic class D kasi sila yung pinakamalaki. So yung mga nasa mga lower middle class ay nasa D, and then nasa E. Other thing is from what I hear, yung mga nakatira sa condominium medyo. I don't know kung nakatira kayo sa condominium, pero Kaya pala naman iba kami hindi nakatira. na-survey, Prof. Kaya hindi Kasi pala nasa mga gillage kami. Hindi pala umaabot dun eh. Kaya sa interconstruction. Anyway, Ganun ba? may isa pa eh. Yes. Opo, isa pa, Prof, na nagiging controversial eh. Sino ang nasa likod ng sinasagawa niyong survey? Yung actually, rin-require yun nung nagka-meeting kami sa COMELEC. As far as lang naman daw, pagdating sa mga election surveys, kailangan full disclosure kung sining nag-fund ng or kung may nag-commission ng survey. For this one naman, especially itong mga probes na to, this is part of public survey. So non-commissioned itong mga surveys. Yung sa election surveys are also non-commissioned actually, yung sa author research. Yung sa iba, dinidisclose din naman nila. Meron sila may mga parang research groups na nagko-commission ng survey usually. So parang ganun, for public discussion. At isa pa pong tanong, sino po sa inyong mga survey firm ang talagang credible? Nakapag-survey na ba kayo doon? Magandang itanong yan. Meron kaming survey na hindi ko pwedeng i-release na or wala pa, hindi pa pala hindi pa kasi na-release about awareness lang ng mga survey. So, hindi naman lahat na tao actually are aware of the survey firm. Actually. So, only about mga 60% are aware. So, yun lang masasabi ko. Pero, kung sining survey, magandang i-survey kung sining credible sa mga survey firms. So, yun nga. I think sa opinion, without saying too much, sa mga notable na survey firms, I think mataas naman yung credibility nito mga to. So, yung mga known, hindi ko na babanggitin kasi bawal yata ako magsabi ng ibang survey company na kayo pwede niya sabihin, pero you can guess naman yung three most well-known survey firms are naman considered credible. Apo, Prof, dahil politika po ang madalas pong isina-survey, malayo-layo pa po ang 2028, meron na pong mga naglalabasan na survey, yung mga matutunog. Senatorial? May senatorial. May senatorial. At meron ding presidential, meron ding vice presidential. Ano ho ba ang nakikita po ninyo? Ano ho ba ang nafo-forecast ho ninyo? Lalo na po, meron din pala kayong nilabas na survey kaugnay po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yes, yung sa impeachment, maraming unahin kanina kasi na-mention din kanina. Meron ng ibang mga survey companies na naglabas ng impeachment. Minsan lang medyo hindi pare-pareho yung yung act. Opo. Prof? Balikan natin si Prof. Prof 1, Prof 2, Prof 3. nangyari? Nawala Ako, si Prof. nalaglag sa survey. Connecting. Sige. Balikan natin si... Kasi dito latest ba to? Itong tungkol sa impeachment? Latest yan. Ayon sa Okta, 80% ng mga respondent Last pabor. week lang, July 28. Pabor na harapin ni VP Sara ang kaso, 14% lang ang tutol at 7% ang mga undecided. Alright, andyan pa ba? Andyan pa? Balikan natin. Calling. Ringing. Alright. Balikan na lang natin maya. Hindi natin na-survey na sasablay yung linya ni Professor David. Maganda yung mga maitanong natin, lalo na pagka pan 2028 na kasi ang labanan. Kasi kumbaga, ang tanaw ng mga politiko ngayon pang 2028 na pang 2028 Kaya lahat ng galaw nila mukhang, alam mo na. Doon na iniuugnay
Lalo yung impeachment dito, sinasabi nila. Politika, oo. in preparation sa 2028. At kumbaga namamangka na itong mga senador, tinitignan na nila kung sino yung malakas. Alright. Prof, ito po, yung tungkol sa impeachment. Go ahead. Yes. Sorry na putol yung linya. Pero yung sa impeachment, marami ng survey companies actually naglabas about the impeachment. Kung may mga discrepancies or results, minsan kasi hindi eksaktong pareho yung framing ng question. Yung sa amin nga, talagang contextualize siya na kung gusto nila matuloy impeachment, in part to give the vice president the opportunity to clear their name kasi the impeachment itself wala naman siyang sinasabi about whether guilty or not yung tao. Sinasabi lang niya yung proseso. Should we respect the process, the judicial process or something. So yun nga, may mga naglabas, and I think valid naman kasi doon sa mga ibang nakikita ko. Ako mismo nagsasurvey ako minsan sa X platform. Although this is not a scientific survey kasi hindi naman siya representative ng population. Pero still, we estimate, parang na-assess din naman natin, nakakatulong din naman siya, nakakadagdag sa information. So depende bala, Prof, sa tanong, sa angulo ng tanong kung ano isasagot ng mga sinasurvey. Kasi yung ibang companies, they can actually ask na a question na medyo leading parang ganyan. Parang kanya sasabihin niya, may ginawang ganito. So dapat ba i-impeach? Parang ganyan. Para may premise, may gusto natin as much as possible yung framing na question ay hindi siya leading or unbiased siya. And neutral. Yung sa yung sa about sa upcoming 2028, malaki to yung 2028. In fact, yung 2025 malaki na nga. So it means na people went out to vote dahil they feel strongly about the situation in the country. Dati kasi hindi naman gano'ng kataas yung lumalabas at bumoboto. From our experience, usually yung mga front runners sa early surveys ay hindi naman madalas nagfe-fade yung mga early front runners. Pero we will see. Hindi naman natin sinasabing ganun lagi. Kailangan dyan malakas yung finish. So dapat malakas siya by 2027. Pero ngayon, ang goal ng mga campaigns nila is, kunyari, may gustong tumakbo ng senator, syempre, to bring awareness and gano'n para maging makilala sila. For example, si Senator Cynthia Villar nung around 2023, konti lang nakakilala sa kanya sa mga kababayan. Pero there was a massive campaign kaya nadala yung awareness niya. And so nanalo siya as senator. Pero for some, may awareness na sila, yung iba hindi pa masyado, pero yung early campaigns can help them. So hindi naman predictive yung mga surveys ganito kaaga, 2 to 3 years before the elections, pero nakatulong din siya, especially sa mga campaigns para ma-assess nila kung may laban ba or kailangan ba Prof, na lang to. I hope you won't mind yung personal tong tanong na to. Kailangan pa po ba ng survey para malaman kung sinong mas pogi sa amin dalawa ni Drew? Well, alam niyo naman, di ba, beauty is in the eye of the beholder. Yun! Napaka-safe ng sagot ni Prof. Anyway, Professor David, maraming salamat sa pagkakataon at umaasa kaming sa mga susunod na panahon. Abalahin po namin kayo ulit. Thank you, sir. Good morning. Ingat po kayo. Thank you. And thank you. Good morning, Drew. Salamat po. Good morning. Alright. Naging makatotohanan lang si Professor David sa huli nating tanong. Tatanong ko sinong respondent at yung gaano karami. Anyway, ang inyo po napakinggan mga kabalitan-kabalitaktakan ng fellow ng Octa Research at professor sa University of the Philippines, Professor Guido David. Pasada Balita. Survey says, ito, hindi ako tatanggi. Sigurado yan. Ito ang pinakapogi sa lahat. Sinet's President, Winner Contihino, Ora Sodiat.
30 minuto na makalipas ang ikapito ng morning. Yung pisong grant sa Buklod, Unlad ng Batangas, ipinagkaloob po ng PCSO. Tanya mula sa special report ni Angelo Bainio. Ipinagkaloob ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang 1 million pesos grant sa Buklod Unlad ng Batangas Incorporated sa ilalim ng Institutional Partnership Program. Pinangunahan ni na PCSO Batangas Assistant Branch Manager Brenda de Guzman at Social Welfare Officer Mary Rose Ebora ang turnover ceremony na dinaluhan din ng mga opisyal ng BUBI. Gagamitin ang pondo para sa iba't ibang programang pangkomunidad alinsunod sa layunin ng IPP na suportahan ang mga proyektong pangkalusugan at kawang-gawa para sa mga nangangailangan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. At palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Lingkod ng Tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaan, alamin naman natin ang mga pag-uulat mula sa labasang himpilan. Legislative calendar, binago ng Kongreso. Natin ang detalye, nagbabalik Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Binago ang legislative calendar kung saan dinagdagan ng Kongreso ng 1 linggo ang regular nilang sesyon. Ito'y para sa pagtalakay sa panukalang 2026 national budget. Sa nirevise na legislative calendar, magdaraos ng session ang Senado hanggang sa October 10 sa halip na hanggang October 3 lamang. Naging October 11 hanggang November 9 ang adjournment ng kanilang session o yung congressional recess. Sa pag-approve ng Concurrent Resolution number 5 para rito, sinabi ni Senate President Jesus Escudero na ang Kamara de Representantes ang humiling na dagdagan ng 1 linggo bago mag-adjourn ang sesyon sa buwan ng Oktubre. Target kasi na mababang kapulungan ng Kongreso na mai-transmit sa Senado sa October 24 ang maaprubahan nila na panukalang pambansang budget at kung hindi babaguhin ang legislative calendar, sa November 11 pa nila ito magagawa. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, dati naman sila nag-a-adjust ng legislative calendar at kailangan din itong gawin para magkaroon sila ng sapat na panahon at deliberasyon ukol sa national budget. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Malacanang no comment sa isinusulong na konkon ng isang kongresista. Patrol 13, Gilbert Perdes sa detalye. No comment pa rin hanggang ngayon ang Malacanang at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng sinusulong ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa Kamara na magdaos ng CONCON o Constitutional Convention para raw malinawan ang ilang nakalilitong probisyon ng 1987 Constitution. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa ngayon kasi wala pang nakikitang dokumento ang palasyo ukol sa nabanggit na panukala. Gayunman, sinabi ni Castro na sa sandaling may detalyadong dokumento na raw hinggil sa nabanggit na panukala ay saka pa magbibigay ng dokumento ang palasyo at maging si Pangulong Marcos. Ipinunto ni Jose Castro na hindi tututulan ng Pangulo ang sinusulong na konkon kung ito naman ay kagaganda at kaliliwanag para hindi raw mabutasan ang anumang probisyon sa ating konstitusyon. Papayaw namang sinabi ni Castro na may mga pagkakataon na kahit maliwanag ang ibang mga definition o yung mga terms sa ating saligang batas ay minsan pinapalabo lamang para mayroong mapaboran
kasalukuran. Inihalimbawa naman ni Congressman Puno sa kanyang privilege speech ang salitang forthwith na nagresulta raw ng kontrobersiya sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, halos 4 na dekadang pakikibaka para depensa ng kapayapaan at tuloy-tuloy na pag-unlad ng Eastern Visayas, kinilala ng mismong hepe ng Army. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Pinuri ni Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete ang 8th Infantry Stormtroopers Division dahil sa kanilang pagtupad sa mandatong depensa ng kapayapaan at tuloy-tuloy na pag-unlad ng Eastern Visayas. Binigyang pugay ng Army Chief ang 8ID kasabay ng kanilang 37 founding anniversary na may temang 8ID at 37 matatag na Stormtroopers. Sandigan ng Silangang Visayas para sa bagong Pilipinas, isinagawa ang aktibidad sa Camp General Vicente Lucban, Catbalogan, Samar. Inayag ni General Navarrete na alinsunod sa commitment at misyon ng Philippine Army ang mga nakamit at tagumpay at ipinakit ng kahandaan ng tropa para protektahan ang taong bayan at tiyakin ang kapayapaan sa anumang panig ng bansa. Kasabay nito, ginawaran ng mga combat award ng Army Chief ang mga Stormtroopers na nagpakita ng katapangan, sakripisyo, integridad at pagmamahal sa bayan. Ito si Patrol 17, Chopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang balita, nilinaw ng isang mataas na lider ng Kamara na hindi sila o hindi ang mababang kapulungan ng Kongreso ang nagtanggal sa budget para sa subsidy ng PhilHealth at nagtapya sa pondo ng Department of Education sa 2025 national budget. Ginawa ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Ronnie Puno ang pahayag at ipinaliwanag na public record ang inaprobahang bersyon ng budget ng Kamara. Sa bersyon anya ng Kamara, hindi nabawasan ang DepEd budget at sa katunayan ay intact ito at mataas pero kinaltasan ay ang budget ng Department of Public Works and Highways. Ikinumpara ni Puno ang bersyon ng Kamara sa GAA o General Appropriations Act ng 2025 at binigyang diin na ang mga kinekwestyong amyenda ay hindi nagmula sa plenaryo kundi lumitaw lamang matapos alisin ang panukala sa kapulungan at bumalik bilang nilagdaang batas sa pagbubukas ng bagong budget season. Sinabi ng kongresista na hindi muna sisimulan ng kanyang grupo sa National Unity Party ang detalyadong pagtatrabaho sa panukalang gastusin para sa 2026 hanggat hindi malinaw ang pagkakasunod-sunod ng mga pagbabago sa batas para sa 2025. Pasada Balita. Hinamo naman ang isang kongresista sina Senator Panfilo Ping Lacson at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na maglabas ng ebidensya kaugnay sa sinasabi ng mga ito na ilang kongresista na dating kontratista ang nakatanggap ng flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, ilang linggo na nilang hinihintay ang listahan ng mga tinuturong politiko ni na Senator Lacson at Mayor Magalong, ngunit wala pa rin silang natatanggap. Alam mo, kailangan talaga natin maglinaw dun sa bagay na yan. Wala ho, yung sinasabi ho niya Senator Ping, sinasabi po niya Mayor Magalong, wala yung koneksyon dito sa buong usapin po ng flood control projects. Ibig sabihin, meron silang sariling listahan nila. Ang sinasabi nila kasi meron mga congressman, contractors, no, na kumukuha ho ng mga proyekto, whether flood control man yan, basta kontratista ng gobyerno basically. So, inaantay namin hanggang sa araw po na ito, 2 linggo, 3 linggo na ho silang nagsasalita. Sino? Ito pong mga kontratista na sinasabi ho nila na sangkot sa bigayan po ng kickback, sangkot po sa bigayan ng korupsyon. Inumpara rin ni Congressman Redon na magsasagawa sila ng briefing kasama ang ilan o iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang talakayin ang mga isyu kaugnay sa flood control projects.
may briefing ho ulit. Yung pong DPWH, no, so magbabatay na ito doon sa pinaka-recent po na pahayag ng Pangulo. Meron na siyang, yung listahan ko kasi in-expect din ho namin na ibigay sa amin. No? So gusto namin malaman kung nakalagay na ba dyan yung mga sinasabi na substandard, ghost, delayed, incomplete ng mga proyekto po ng flood control. No? Magpapaliwanag po yung DPWH patungkol po dito. Pero siyempre nag-invite din ho kami ng iba pang mga ahensya kasi siyempre higigit naman po sa flood control o sa pinho ng pagbabaha, hindi lang ho doon sa kung merong flood control o wala. Pagpapaliwanagin ho natin DNR, DOST, kung talaga bang flood control. Kasi yan naman mismo din yung sinasabi na ho ni Secretary Bonoan na kailangan ho talaga na holistic approach, no, dito po sa usapin po ng pagbabaha. Yan naman po ang tinig ni House Committee on Public Accounts, Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Iba pa ring balita kasabay ng pag-arangkada ng pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa mga magsasaka. Dinepensa ng Department of Agriculture ang naturang programa. Ito'y matapos batikusin ng ilang farmers group ang naturang programa at sinabing panakip-butas lamang ito para matugunan ang mas malaki pang problema na kinakaharap ng agri-sector. Ipinunto ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na bukod sa 20 pesos na bigas, namamahagi rin ang kagawaran ng pinansyal na tulong, mga binhi, pataba at iba pa sa mga magsasaka. Isa lang naman ito sa mga programa na binibigay na assistance sa ating mga magsasaka. Imagine mo sila yung nagpo-produce. We are catering halimbawa sa mga minimum wage earners, sa mga 40s, sa DSWD, sa mga seniors. So sa tingin ni Secretary, marapat lamang na magkaroon din ng access yung ating mga magsasaka. So ito ay isa lang sa napakaraming assistance na binibigay sa ating mga farmers bukod dun sa financial assistance, sa mga binhi, sa mga pataba, makinarya at kung ano pa. Sa kabila ng mga kritisismo, nanindigan si Asek de Mesa na ipagpapatuloy pa rin ang pamahalaan ng pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga vulnerable sector, kabilang na nga ang mga magsasaka. Despite yung mga criticism, itutuloy ito ng DA. Mas marami yung makikinabang para sa programa na ito. Hanggang sa matapos ang termino ng ating Pangulo ay itutuloy itong programa na ito. Kampo ang tinig ni Agriculture Spokesman, Assistant Secretary Arnel de Mesa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Mas dapat taasan ang presyo ng palay sa halip na magbenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ang Department of Agriculture sa mga magsasaka. Ito naman ang panawagan ni Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated President Danilo Fausto sa gitna ng ilulunsad o inilunsad na programa ng Agriculture Department. Inirekomenda rin ni Fausto ang paglalagay ng floor price sa palay upang mapatas ang kita ng mga lokal na magsasaka. Kung tutubukin mo yung sa farmer, huwag mo silang bigyan ng bigas na mura. Bilin mo yung kanilang yung palay nila ng magandang presyo. Kasi ang ating nangyayari sa atin, hindi ko naman kinupan sila, ang ating puntos at ang concentration natin sa consumer. Hindi natin natitingnan yung producer. Kung hindi magpo-produce yung producer, walang i-consume yung consumer. Nandoon tayo sa pagbaba ng presyo ng bigas para sa inflation and so on. Tingnan natin yung nasa baba, yung nagpo-produce ng palay. Sabi ko nga, nakakatakot ito mga nangyari na to na I think ito'y hindi na-anticipate nila. Ang farmer hindi kailangan ng ayuda, hindi kailangan ng tulong na kanya. Basta bilhin lang ng tamang presyo yung kanilang palay, masaya na sila. Samantala, ibinabala naman ni Ginoong Fausto ang posibleng tumaas bahagya ang retail price ng bigas sa oras sa suspindi ng importasyon nito simula sa Setyembre. Actually, ang tingin ko, kaya tumaas ng mga 2-3 piso yung presyo this weekend. Dahil dun sa news na yung importation na ibaban, nag-anticipate na yung mga trader, nagkukuha na sila, no? Pero ang tingin ko rin kasi, the import ban is to increase the price, farm gate price ng palay. Dapat yan, ginawa yan nung June. Kasi yung Bulacan, Pampanga, ngayon, patapos na kami. Tapos na ano pa yung itataas nung kwan mo na, ibenta mo na, nasaka mo na, no? Naani mo na. Ang makakamakinabang dyan, yung mga aani ng mga, yung September, palagay ko, yung mga tiga Cagayan, Isabela, yung mga Pangasinan sa North, ano?
Yan naman po ang tinig ni Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated President Danilo Fausto sa panayam ng DWIZ. Balitang pangkalakalan. Nanganganib na mawala sa Pilipinas sa mga trabaho sa mga call center kung sakaling maisabatas sa Estados Unidos ang isang panukalang i-onshore ang mga trabaho sa ilang industriya. Ito naman ang nakikita ng Institute for Risk and Strategic Studies sakaling mapilitan ang mga US-based company na ilipat sa loob ng kanilang bansa ang kanilang phone-based operations na pinapanukalang Keep Call Centers in America Act sa US Congress. Ayon kay dating Albay 2nd District Representative Joey Salceda, tataas ang gastos ng mga Amerikano kung ire-relocate ang mga healthcare at mortgage service call center operations sa Estados Unidos. Dagdag pa ng dating kongresista, sinulatan na rin niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magbigay ng karampatang aksyon sakaling maging epektibo na ang ipinapanukalang batas sa Amerika. Imuk din ng dating kongresista ang Embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos na simulan na ang pakikipagnegosyon sa mga Amerikanong mambabatas tungkol sa nasabing panukalang batas. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Isinailalim na ni US President Donald Trump ang Washington Police Department sa federal control. Sabay nito, pinag-utos din ni Trump ang pagpapakalat ng 800 National Guard troops sa Washington, D.C. Ayon sa Pangulo ng Amerika, ginawa niya ang naturang hakbang dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng krimen sa D.C. sa nakaraang 5 taon. Magdaragdagan niya rin ng sundalo kung patuloy na tataas ang kriminalidad sa kabisera ng Estados Unidos. Update mula kay Olim Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang latest sports update. Panalo ng bronze medal si Team Philippines Wushu athlete Carlos Bailon Jr. sa World Games sa Chengdu, China matapos niyang talunin si Islam Karimov ng Kazakhstan. Ito ay kalawang highlight ng athletic career ni Bailon matapos niyang manalo ng gold medal sa IWF Sandra World Cup noong Abril. Umaasa naman si Bailon na makakalaro pa rin siya para sa bayan sa mga susunod na pagkakataon. Matatandang nauna nang nanalo ng silver medal sa Jiu-Jitsu si Kyla Napoli sa naturang palaro. Habang may chance ang makapodium finish sina Chesel Centeno sa 10-ball pool at Hergy Bacquiadan sa boxing. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalit ang tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Lilaman po, bago po tayo magtungo sa health news, yung dalagita po na binaril dyan po sa Nueva Ecija, yung 15 anyos po na estudyante ay pumanaw na. At yan po ay batay po sa kumpirmasyon ng kanya pong pamilya. Samantala, sa balitang pangkalusugan, inanunsyo ng pinakamalaking dialysis network sa Asia ang plano nitong magtayo ng 150 dialysis center sa bansa sa taong 2028. Bukod dito, plano rin nilang magtayo ng mga bagong center, i-localize sa mga dialysis supplies, at magpatayo ng training academy para sa mga Pilipinong hemodialysis nurse. Welcome naman sa Department of Trade and Industry ang naturang plano na inanunsyo matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India kamakailan. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ibinahagi ng aktres na si Rian Ramos sa isang interview na muntik na siyang tumigil. Tumigil sa pag-tata-artist. Tama ba yun? Ta-artist? Ayon sa aktres, mga panahon na naisip nito na sumubok ng bago gaya ng pagnenegosyo. Inamin ng aktres, naging love-hate relationship ang naging karera nito bilang artista. Gayunman, sa inaasahan o hindi, umirma ng panibagong kontrata si Rian sa isang TV network kamakailan lamang. Sa salitang kalye, ang tawag dyan, alam mo ano? Paduday. Yan.
Pasada Balita. Ating pong good news, nasungkit ng Happy Hollow National High School sa Baguio City ang 2025 Asian AIA Outstanding Healthy Eating Award para sa inisyatibo nitong organic farming program. Tayo nasali dyan Pwede pala yan? Akalain mo. Ano bang tawag? Anong kinakain kaya dito? Health eating? Oo, Healthy Eating Award. Pwede. Hindi tayo dyan. Pinarangalan ang naturang paaralan sa kanilang project na organic o offering resources of growing agri-product and nutrition in community na nagkamit ng $15,000 na aabot sa katumbas po yan ng 840,000 pesos na premyo. Bilang itinalagang farm school noong 2024, tinuturuan ng naturang eskwelahan ng mga estudyante ng organic agriculture, sustainable food production at waste reduction. Ayon sa Department of Education, DepEd, nakatulong ang programa sa pagbaba ng malnutrition rate at pagpapalaganap ng kultura ng sustainability. Umangat ang naturang paaralan sa ang ranking sa 15 paaralan mula sa iba't ibang bansa sa Asia Pacific, kabilang ang Australia, Hong Kong, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Sri Lanka. And in relation to that, sa dinami-dami po ng issue tungkol sa Education Department, matagal na po naming hinahanap at gustong makapanayam si Secretary Sani Angara. Kaya lang, ang kinakatwiran sobrang busy ang schedule ng kalihim. So ang panawagan ko po, Secretary Sani Angara, kung magkakaroon ka man ng pagkakataon at ng time, ikaw po'y aming iniimbitahan sa aming himpilan. Kahit naman phone patch, para lang sa kasagutan sa ilang katanungan. Kahit saglit lang. Na ugnayan sa sektor ng edukasyon. Maraming dapat itanong, lalo doon sa security sa mga paaralan. Correct, yung sa mga nangyari niyan. Recently, naging crime yan. Anyway, good luck po. Nawa, magkaroon ka ng konting time sa interview sa DWIZ, Secretary Sani Angara. Eto, batiin muna natin bago tayo maubusan ng oras. Happy birthday kay Angelo Baño, ang DWIZ at Aliw SOCMED Supervisor. Happy birthday! At sumayin nyo ang Wednesday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. At Drew Nasino. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras sa Hudiyat! Ating minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Yun o! Happy weekend!